Hello guys, maayong butag. Welcome back to our channel. Ayaw magsigig katawa. Magsigig lang gina siya katawa sa ko guys. So, welcome back na po sa atong channel. Sa atong previous na vlog is i-mention na mo ang kung worth it pa ba mo anhi. Worth it pa ba mo anhi diri sa Canada as a student or temporary foreign worker diri sa Canada. So, mao na siya tong topic karon, and by the way, I am James. And this is Can. My lovely wife. Kailangan dyan na pilon. Ano mo na siya? Dapat proud, di ba? So, karon mag-story about we are not, disclaimer lang siya. Disclaimer lang nitaan na we're not professionals and there's no studies. This is solely based sa amuang experience dinhi sa among pagstay ever since nga nakaabot pa dinhi sa Canada. So, yeah. Disclaimer lang to siya. Yes, dili mi expert sa immigration. We just want to share our experience lang po. And so, magsugod ta kung unsa mi among pathway pag-anhidri. Ako is nag-student visa ko, which is a 2-year program, and siya is balik common law and Open work permit. So, nag-anhi ko diri last 2022, nag-land ko as student visa, student permit. And then, nahuman ko 2024, no? 2024. Nag-graduate ko last 2024. Unsa pa man? Wala na, no? Di ka nang i-share sa ilaha kung unsa man ang changes as to before o karon nga student pathway. So before siguro, daghan nag-changes sa student visa regarding sa... So i-share sa ilaha unsa man ang na-change so far sa before o karon, like in general lang. So, ang changes is sa process siguro. Mag-una ta sa process. Ang processing times is mas dugay siya karon tungod sa daghan ang ga-apply, daghan ang nabaklag nga mga kuan sa immigration. Daghan nag-apply nga, then wala pa na nga process, like dili lang sa student, pati sa tourist visa, temporary foreign worker, and ga transition from student to PGWP. And with regards siguro sa kuan pod ka ng postgraduate work permit, napoy changes ang nanahitabo kay before allowed ang student na makadala og postgraduate makadala og common law or dependents. But sa karon na immigration is karon na rules is kuan na siya, na change siya nga magdepende sa imong courses, sa imong program, sa imong intake and sa imong pod. So, first is katong processing mas dugay. And then, secondly is ang as to schools. Na ay schools nga dili na siya allowed. Dili na siya allowed. Dili na siya mag-grantan og postgraduate work permit karon compared sa before. And ang katong third nga imuhang dimension is not all programs is makadala og dependents. Yes, kanang i-approve nila or allow nila nga magdala og dependents. Dependents means common law or spouse or mga anak. Dayon, I think as to sa financial, ang tuition fees is same lang din. Ang nag-change lang is ang nag-double siya. Nag-double ang required nila nga show money, o gina-double nila kay para sure nga makaya sa student, dili maapektuhan ang tuition fees pag abot diri. Dili necessary nga i-full nimo ang imong tuition fees pag mag-apply ka og kuan o mag-apply ka og student visa, pero at least naa kay proof nga makaya nimo without work ka diri sa Canada. Like you have the privilege to work, but then your time is limited. Like kung ano gid siya 24 or 20? Murag change na nila og 24 karon. Before pag land na ko diri is nasa like temporary policy. No, napatoy kuan. Pag land gyud ako diri is 20 hours lang. 20 hours pa, okay. First is 20 hours lang mi nag-work, but then lifts siya. Na-approve ang temporary policy. Na-approve ang kuan temporary policy nila nga
ang mga student is pwede mag-work more than 20 hours, which is pwede mag-work full-time or unlimited hours. But Pero given na siya nga, muskwela muskwela, gihapon sila. dapat dili maapektuhan imong grades, dili maapektuhan imong mga Imuhang mga requirements sa academic school, oo. requirements. so mauto siya ang sa changes sa student visa. So, when deciding if mag-student visa ba ka, important nga you do research regarding sa school and sa program nga imuhang i-take. Is it 1 year, 2 years? And if gusto ba ka mag-postgraduate work permit? And then, imuha rin yung money, like Yes. imuhang financial resources. Ganun mo siya ang murag, I think, pinaka-important. Then, I think ang kuan po rin ay nabilong na din siya sa kuan. Nabilong na siya sa program. Like kailangan mo i-check ang skills nga in demand din Oo, sakto. sakto. Oo, So, mo na siya planuhon ninyo og tarong ang kuan pag Pag feeling niyo mag-student mo. kung mag-student visa mo. So, next is sa temporary foreign worker. Wala kaayo mi knowledge ana sa temporary foreign worker, pero based sa among mga kauban is Based sa mga na-meet, nga din hilang pugyud na mo sila na meet nga. na-meet na mo sa work, sa circle of friends na mo, is like temporary foreign worker is pag land nimo diri is kuan na kay work daan bali sa Philippines pa ka Nag-apply na kay employer. Oo, na kay employer daan na kay contract. Dapat mag-research japon mo about sa company para dili mo Di mo scam? scam. Kay daghan siguro dili daghan pero nalang minibalaan nga mga kuan pod kanang I think dili siya sa employer, sa agency ana mo Agency or mga false promises or kanang too good to be true promises sa kuan. So ang sa temporary foreign worker is pwede ka nga na kay employer daan sa Pilipinas and then mulan ka diri nga na kay job and naapod mi na ilhan nga kuan na sila like landed permanent resident. Oo. So kanang landed permanent resident is naa sila ay una sa katong kuan na employer. LMIA. Oh, like kanang sorry no. Pasap. So sa temporary foreign worker na ay asa na itong na-mention na mga naka-employer daan na sa Pilipinas pa ka or asa man ka sa world karon kanang important mo to na-mention nga importante nga mag-research ka para dili ka ma-scam like if it's too good to be true or is it is the company legitimate mga ingana na siya. Daghan man legit na agency then companies. So dapat mag-research lang mo sa mga agencies, pangutana mo sa mga mga kanang gikan na og Canada or daghan kayo sa social media like sa Facebook or TikTok, daghan ga post ana pero pag lang mo kay basin dili na sila connected ana nga para iwas scam lang pod. Best pud og kanang do your research yun sa company itself. Mayngon ana din sa agency itself like unsay feedback sa ilaha so far that if na bay mga Pinoy nga naka-experience with their services or naka-work sa certain company that you're applying na siya. Dayon second is katong landed permanent resident. Like ang social ni sila. Dili ang each provinces diri sa Canada is naay pwede ka mag-apply as pag-land nimo diri is makakita kag employer din after few months or bisag pag-land nimo diri process na din ka diretso og PR pero dili pod inana kasayon kay siguro before medyo kuan pa sila dili pa kayo sila inana ka strict pero siguro karon pod kay mas strict na sila kay reduce gina-try nila og reduce ang temporary foreign workers pero as to permanent resident nga landed resident na lugar ka ang key ani is imong skills like skills. If you have the skills nga needed ni Canada dinhi for you to be a resident kay dili man kanila pwede buhaton nga okay resident ka diretso nya wala day kay ika dalit sa Canada so kailangan na kay ika-share o na kay contribution for them to grant you that one. Lahi pa siya og qualifications, diba? Magdepende po na siya each provinces. Dayon, dili lang nakasayon po magkuan kay na po yung mga requirements na like English test or French, educational background or educational attainment, work experience. Then I think ang sa kuan kay dili lang ko sure pero I think maski pa o kanang landed
permanent resident ka, I think some provinces would require you to show kanang kanang financial capacity. Kung capable ba ka mag-live dire na dili ka magsalig sa ilang government. Like pag mag-start up ka din na ba kay igo nga balon. That's right. Medyo ito kong bala na English, guys. So, pasensyaan na lang ninyo. So, mo to siya ang sa temporary foreign worker or resident na kung makakuan ka sa imong employer. Oo. So, in general, Kung unsa yung plano man sa either student visa or foreign worker, kinahanglan niyo mag-research jud. Mo jud na pinaka-importante. Tas research ang inyong kung student mo is i-research ninyo ang schools, i-research ninyo ang province nga gusto ninyo adtuan. Then maghuna-una mo kung unsa long term ba or short term mo anhi sa Canada kay gusto kanang mo ba mo eskwela or gusto mo gusto mo work or gusto na mo work diretso, and if you have enough resources for that, and then time pod kay kuan if kanang mag-decide mo nga long term mo, plan ahead. But if short term lang, like okay, gusto ko mag-eskwela dire, then okay, I will share to the Philippines ako ang mga na-study. Pwede na pod, pero mo na siya, plano jud, and then research. Kay nindot man pod mag-experience dire kay syempre makakuha ka silang culture, maka-experience, makamit ka og other people, other kaning people gani. Other people like ang Canada man gud kay very diverse jud kayo siya nga country gyud. Like daghan kayo different nationalities, so that also means maka-encounter ka og different culture pag kauban nimo sila, and then maka-amaze kaayo siya. Like it will help you grow as a person. Like for me, kanang meeting these people, daghan kag insights nga makuha sa ila hapon. Then i-ready pod ninyo inyong self. Pag ready na mo anhi diri na huna-huna na ninyong tarong nga okay mag-study ko or mag-try ko temporary foreign worker, i-ready ninyo inyong self kay syempre kamura isa dili wala mo kaila kay bag-o mo sa lugar. So ayaw mo kaula mo lang ni akong ika-advise sa inyo, ayaw mo kaula og pangutana, ayaw mo kaula og kan reach out sa mga tao nga inyong ma-meet kay possible nga naa na sila matabang sa imo. Pero dili lang pud ka ma-expect nga tabangan ka diretso. Like kaning reach out, i-widen imuhang connections para kaning na kay connections kung kinahanglan kag tabang, kinahanglan ka og pero dili sila mahatag og kwarta, no? Ayaw lang pod pag connections kay mga kag utang ay manghulam Si mga kag utang agoy. Narong ka na to. Manghulam kag kwarta, ayaw po nang inana. Kaning basta daghan makatabang sa imo. Connections means like emotional support nimo, or mga tao who has access or who knows about possible opportunities nga pwede sa imuha nila i-share. And then just mga tao nga maka-share sa ilang experience as to unsa ilang naagian pod, bago pa ba sila or daan sila na adjud kay makuha sa ilaha jud. And then himwa og motivation nga then learn from them, diba? Makaya nimo og survive diri kay dili jud pod siya sayon. But I think that's a perspective sa kanang ikaw lang kanang as someone who went here alone. But I think in general, maski pa siguro og naa kay relatives din or naa kay kauban mo anhi din you have to go here nga dili ka half-hearted. Unless anang murag kung naa ka sa situation karon nga murag okay, that's the only option even if half-hearted ko. Kay mo anhi ka dili nga half-hearted ko kay murag medyo blur na. Ayaw mo kuhaan kaning kay napo ko yung mga naila nga kaning nianhi diri nag-student tapos na-depress nag-decide na lang na mauli. Siguro wala pud ta kabalo na po ko yung mga nadunggan sa news, wala pud ta kabalo sa ilahang naagian, wala pud ta kabalo sa ilahang background sa ilang story. Ilang kinabuhi, oo. So dili po nato sila ma-judge ana. Pero ako kay mo gugulo. So ani jud ko diri. So mo lang to akong ma-share kaning kung kaya sa uban, siguro kaya na mo. Kaya jud ninyo maka-survive. Kuan ba basta Bisaya gani. Gahi.
Pero bottom line is, kani siya is para sa mga nanapod sa Canada. Whatever happens, nakay nabalo na experience, nakay nabalo na lessons, and nakakita kaglain na lugar. And tama. whatever happen in the future, things will work out for sure. Like, bisan asa ka dato ni Lord, things will work out. Permi na nimo mabalon sa imuha. Permi na nimo madala na naka-experience sa Canada, naka-work ka diri. Then mga learnings nimo dili na mawala sa imuha. So, Right. unsa man jud? Student or foreign worker? Luging kuda. Ako kung ang is, pagdepende, parehas sa ito ang giingon kaganina. Do your research and then Oo, check kung- your resources. Oh, di ba kay, kung foreign worker ka, like, nada ba kay background or nada ba kay skills na pwede mo use para diretso na ka mag-work, or gusto ka mag-student pathway, kay it's a good way po to learn about Canada while nag-study ka, and then dili bitaw diretso nga work, diretso study and then work. So yeah, do your research, check your resources, and then read na lang po ninyo ang immigration rules Oo. and regulations. Always read or kung gusto mo mga update sa immigration website ang diretso. gid ka mo diretso, dili kay magkuan ka sa mga other people na kanang hearsay lang nimo makuan. And then Para sa mga giingon karon, i-check na ninyo sa website. i-check niyo sa website. Wala mo kabulo na makakamit diri. Joke lang. Pero kaniya mong ginastorya is based lang pod sa among experience. Experience. Then either anang duha, student or foreign worker, nagyapon na sila pathway through permanent residency. Pero dili jud siya inana ka simple, dili siya inana ka sayon. It takes time. Like it takes long time good. A lot Para, of patience and perseverance. Di lang ka mawad og pag-asa. Ayoko, ang pag-asa. Di lang dun may mawad og pag-asa ni. So, mauro to siya. Hope to see you in our next vlog. See you soon. Bye-bye. Balungan, matulog na tayo. Tulog na tayo.